Magandang umaga po sa ating lahat. At pasalamat po tayo sa Lord dahil muli nagkikita-kita po pa rin po tayo, hindi pa po rapture. No? Praise God. At habang po tayo naghihintay sa ating Panginoon, magpatuloy po tayo sa gampanin sa ministeryo ng ating Lord. Amen? At ako po'y nagpapasalamat dahil pag maiksi lang pang turo, lagi na imbita. Lagi na. Sabi nila, hindi nga eh. Pero diretso na po tayo, no? Sa ang ating pong tema ngayon, ito po'y napakaganda, no? Sa month of August po. Sure po tayo dito na tayo po'y mananagumpay? Amen. Yan. Arise and build an enemy-defeating army. Amen po ba? Talaga po tayo, yung month ng August po talagang mula ng unang araw, ideklara po natin yung buwan na yan na tayo po ay mananagumpay. At mayroon po ba dito na pag nagpalit po ng buwan, halimbawa, September naman susunod, mayroon lang po, opo, Pasko na. Mayroon po ba dito na kapag pinalitan na po yung month na yun, ang susunod naman, pinagpipray po ba niya? Nililihans po ba niya ang buong month na yan? Amen. Kasi ako po ganun. Kasi pag nagpalit po ng month, talagang buong month na yun, tinitiwala ko sa Lord ang aming buhay. Hindi lang buhay ko, ang buong pamilya ko, na yung buong month na yan ay maging successful. Amen? Ganun po ang gagawin natin. Eh. Ano suggest ko? Pero kailangan po natin yun para po ang pagsama ng Lord ay patuloy po nating maranasan araw-araw. Amen po ba? Ang ating pong pag-aralan ngayon, ang ituturo po ng Lord sa atin ngayon ay ang God's Super Conqueror. Di po ba? Yes. Ako po inyo lamang pong susundan at ayan na po. Mababasa po natin yan sa Romans chapter 8, verse 37. Ilagay ba yun? Ang sabi po dyan, no? Hindi, sabi dyan, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga, ano pong susunod? Mapagtagumpay, no? Sa pamamagitan yaong sa atin ay umiibig. Sino pong umiibig sa atin? Di ba si Jesus lang? Yung tunay na umiibig. Wala namang ibang tunay na umiibig sa atin talaga, kundi ang atin lang Panginoon. True po yan. Amen po? At ang sabi po dyan, no, sa ating introduction, ang isang photographer po siya po ay inatasan na pumunta, no, kumuha ng picture. Siya po ay isang pambansang magazine, ay pinaka-popular, no, na magazine ito. At yung isang photographer po ay inutusan na kumuha ng picture doon sa nasusunog. Di ba, malaking sunog sa kagubatan. Na mayroon na po nangyayari sa atin yan. Madalas, kailan lang po yung sa Hawaii, no? Nangyari po yan. Na talagang napakalaking sunog. Pero hindi po, yung sa Hawaii po, hindi po nila alam kung anong pinagmulan. Pero doon po yun sa kagubatan nagsimula. Ayan po ang inutos sa isang photographer. Nakunan niya po ito ng picture, no? Siyempre, buong kagubatan yan, natupok ng apoy, nasusunog. Ang usok niya talagang matindi. Hindi lang yung usok na kukunti, kundi talagang ang usok na yan, nasasakop na ang buong lugar na yan. Kaya ano pong hadlang sa kanya, sa lugar na yon? Yung usok. Dahil sa tindi po ng apoy, yun po ang hadlang sa kanya para hindi po siya makakuha ng litrato bilang isang photographer. Ayan, may mga photographer po tayo dito. Lahat tayo photographer eh.
mamaya selfie, mamaya picture, no? Kung saan tayo lugar mapunta. Pero ito po sa kanya, iba po yung inutos sa kanya, yung pinagdanan sa kanya. No? Bilang empleyado nga naman ng kumpanya, talagang susunod ka kahit na ano pong mangyayari. Susunod ka doon sa nag-uutos sa'yo. Pero dahil nga sa usok, hindi niya pong magawa na makakuha ng picture. Ngayon, humiling po siya, no? Sa kanilang opisina, sabi niya, magpadala po kayo ng eroplano. Wow! Diba? Eroplano, siguro naman pwede mong kunan ng picture yung nasusunog na yan, no? Na hindi ka na mag-request ng eroplano. Diba? Pero ang gusto siguro nung nasa office, sa Erika, yung kuhang-kuha talaga. No? Yan, nag-request po siya na magpadala ng eroplano. Ayun po, no? Inayos yung request niya, binigyan po siya, nagpadala ng eroplano, yung opisina, yung kanyang office. At pagdating niya po doon mayroon pong instruction sa kanyang office na pumunta ka agad sa malapit na paliparan kung saan naghihintay ang eroplano. Pero pagdating niya po doon, mayroon po siyang nakita doon sa airport na yun na nag-iinit malapit sa paliparan, doon sa runway, no, na eroplano. Ang ginawa po ng isang photographer, nagmamadali po siya. Tumalon po siya at kasama po yung kanya daladalang gamit. At ang sabi po niya, let's go, let's go. Sabi niya, di ba, mababasa natin. Wala ba? Prank pala ako dito. Sabi niya, bilis, bilisan. Sabi niya ganon. At ang ginawa ng piloto, bilis po silang umapa-imbabaw, no? Diyan sa ulap na yan. Para po maiwasan yung nagiinit na eroplano doon sa runway na yon. Dahil nga laganap na po yung sunog eh. No? Talagang umaapoy na. Para bang naalala ko talaga yung sa Hawaii, no? Talagang dami pong nasira doon. At pagkatapos po, sumigaw po ang photographer kasi nasa area na po sila, no? Itong ginawa ng piloto doon sa area na yon, tumapat po siya doon sa may nasusunog na kagubatan. At sumigaw po itong photographer. Sabi niya ganon. Ang ibig niya sabihin sa pagsigaw niya, photographer ako, sabi niya ganon. Kukuha ako ng litrato. Kukunan ko ng picture, sabi niya. Tapos sumigaw pa siya uli. Sa isip niya, hindi ko na yata ito makukunan. Sabi niya ganon. Tapos nagtanong sa kanya ang piloto, sabi niya ganon. Bakit? Sabi niya, why? Sabi niya ganon. Sabi ng photographer, because I'm going to take picture, di ba? Bakit siya sumigaw? Kasi gusto kong kunan ng picture. Sabi niya ganon. Umiyak po yung photographer. Eh siguro sa kanyang damdamin, siya po ay talagang para bang hindi na niya magawa yung inutos sa kanya, yung dapat niyang gawin sa lugar na yon. At ang sabi po niya, sumigaw siya uli, I am a photographer. Ako ay isang photographer, sabi niya ganon. Tapos nakakuha po siya ng picture. Amen po ba? No? Ang akala po ng piloto, siya po ay isang instructor. Di ba? Akala ng piloto, no? Yung sumakay sa kanya ay isang instructor. Yung pala ay isang photographer. Yung pala ay inutusan lang, no, ng opisina nila na, kasi sa ano sila nagtatrabaho eh, yung magazine kukunan niya ng picture para ma-publish doon sa kanilang magazine, no, yung mga pangyayari. Pero yung piloto, ang akala niya, yung sakay niya, ay isang instructor. Alam niyo po ba na ganon din sa buhay natin? Minsan, hindi natin alam, no, yung buhay natin. Ganon talaga po, no, ang itsura ng ating buhay. Kung minsan, tila sa oras na kung ikaw ay hindi mo na alam kung sino nagmamaneho sa'yo, kung sarili mo ba o si Jesus,
Pero kung sa buhay natin, si Lord ang nagiging piloto, sure, talagang maitumpak yung layunin natin sa buhay. Amen? Diba? Kung si Lord, yung ating tagapanguna, tiyak na tayo magtatagumpay. Amen? Kasi sabi po sa Bible, no? Ayon sa Biblia, ang mga anak ng Diyos ay isang walang hanggang tagumpay. Amen po ba? Nandiyan po yan sa Biblia. No? Hindi natin nga na nakikita, laging nakikita. Ano pa? At hindi natin laging nararamdaman. Wala pa rin. No? Nararamdaman, hindi natin laging gusto. Totoo naman. Di po ba? Kasi ang akala natin, no, yung mga tagumpay sa buhay natin ay yung wala tayong mga problema dumarating. Diba? Pero yung tagumpay natin sa buhay, tunay nga, si Lord lang. Kasi talaga naman si Lord lamang, kaya tayo nagtatagumpay. Kaya sa verse po na yan, no, sa verse po na binasa po natin, sa harap natin ngayon ay nagdudulot ng kaginhawaan at pag-asa sa mga puso ng mga anak ng Diyos sa loob ng 2,000 years. Diba? Yung verse na binasa natin, andyan pa po. Nakalagay po dyan. No? Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan yaong sa atin ay umiibig. Di po ba? Mas higit po, si Jesus po ang ating tagumpay sa ating mga buhay dahil siya lamang po ang tunay na umiibig din sa atin. Amen? At tunay nga po, ito ay paalala sa atin na we are more than conqueror. Sa kabila ng mga naranasan natin sa ating mga buhay, dahil ang katotohanan tayo ay higit pa sa mananakop o sa mga mananagumpay. Lahat tayo, no? Lahat tayo, sabi ng Lord sa Bible, yung unang binasa natin, lahat ng mga anak ng Diyos ay higit na mananagumpay. Diba? Sinabi na ni Lord yan na tayo po ay mananagumpay. Kasama tayo sa parada ng mga tagumpay. Maaring hindi mo man mapil ngayon na ikay nagtagumpay, maaring mong naramdaman na isang walang karanasan na katulad ng piloto, no? Kapatid, anuman ang pakiramdam mo, ang verse na ito ay nag-aalok ng mga salita, ng pag-asa, ng kapayapaan at encouragement. Di po ba? Napakaganda po ng salita ng ating Panginoon. Sa mga taong pinanghihinaan ng loob, madami po tayo niyan ngayon. Na, yung nakaranas din ng pagkatalo. Diba? Pagkatalo sa buhay. Ang salita ng Diyos ay powerful. Kaya ano pong gawin natin? Kumapit lang po tayo sa Panginoon. Dahil ang kinakapitan po natin ay isang mapanagumpay Diyos na makapangyarihan. Amen? Hindi ka kakapit sa iyong katabi. Wala kang ibang kakapitan kundi ang ating Diyos. Amen po ba? Sa Kanya, ikaw ay magtagumpay. You are more than conqueror, kapatid. Tayong lahat. Amen? At sa number 1, we are super conqueror, not because on how we feel, but on God's promise of who we are. Di po ba? Super conqueror po tayo, hindi dahil sa feel natin, kundi sa pangako ng Diyos kung sino po tayo. Tignan po natin yung buhay ni Paul. Makikita po natin na gumagamit si Paul ng mga phrase sa Bible, di po pa?
higit sa mga mananakop, ito ay magsasalin ng isang salita na makikita lamang po sa New Testament. Ibig sabihin, makikita po natin yan sa lumang tipan. Amen po ba? Ito ay tumutukoy sa mga nagkakamit na higit na tagumpay. Nangangahulugan ito na ganap na tagumpay upang dalhin ang isang napakalaking tagumpay. Literal na idea na tayo ay sobrang super conqueror. Amen? Literal po yan. Nakalagay po yan sa Bible. Yan ang sinasabi ng Biblia, pero hindi laging ganyan. Ayan, may paalala na po. Pero hindi laging ganyan ang nararamdaman natin. Dahil most of the time, karamihan sa mga mananampalataya na kilala natin, or kilala natin, ay nalulula sa buhay. Amen? Na-overwhelm sa buhay nila. Amen po ba? Yung mahihina, yung nasusobrahan sa buhay nila. Amen po ba? Kaya isinulat ni Paul na tayo ay mga super na mananakop. Ano pa ba yung kahulugan ng mananakop? Yung mayroon pang isa eh. No? Mananakop, mananagumpay, mayroon pang isa. Gumamit siya ng yung mga kapanahunan noon, kasalukuyang panahon, aktibong sitwasyon. Sa madaling salita, sinasabi ni Paul na ang mga Kristiyano ay patuloy na nananalo. Diba? Lahat tayo ay patuloy na nananalo ng isang maluwalhating tagumpay. At sinasabi din ni Pablo na kahit na ang buong buhay natin ay maraming lumalaban sa atin, tayo pa rin ay super na mananakop. Kahit na tayo po ay maraming dinadanas o maraming lumalaban o maraming hindi magagandang nakaranasan sa buhay, masasabi pa rin natin na tayo po ay mananagumpay. Amen? We are more than conqueror. Amen po ba? Amen? Hindi natin alintana kung ano ang nararamdaman o pagtingin sa atin ng mga bagay. Di ba? Higit pa tayo sa mananakop. Yan ang malinaw. Diba? Sa buhay po natin, wag po natin pansinin yan. Kasi pag pinansin mo, hindi ka magtatagumpay. Diba? Sabi na po dito ni Pablo, na talagang kahit na ano pong mararamdaman natin, o ano man ang naranasan natin, tayo pa rin ay malinaw na mananagumpay. Yan po ay sa 2 Corinthians chapter 2, verse 14. Sabi po dito, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay. Diba? Ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan natin ay pinalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak, ang pagkakilala kay Kristo. Diba? Sa pamamagitan ni Jesus, lagi po niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay. Amen? At sa 1 Corinthians 15:57, magpasalamat tayo. Ayan po. Dahil po sa naranasan nating ipinarada tayo, isinasama tayo ni Lord sa tagumpay, wala po tayong ibang gawin kundi magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Dahil kung wala po si Jesus, paano na po ang buhay natin? Amen po? At ang panalangin natin ay dapat tanggapin ng mga mananampalataya ang pangako ng Diyos na may kinalaman sa tagumpay na mayroon tayo kay Jesus. Di po ba? At ating panalangin na tulungan tayo ni Lord na isabuhay ang tagumpay araw-araw sa kabila ng anumang kalagayan natin sa buhay. Amen? Lagi po sa ating pong pananalangin, isama po natin na lagi po tayong magtagumpay sa araw-araw na bigay ni Lord sa atin. Na kahit anumang kalagayan na ating buhay,
isipin po natin, yan ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Diba? At ang pangalawa po, we are super conqueror. Not by avoiding trials, problems, persecution, triumphing over them through Jesus Christ. Diba? Tayo ay sobrang conqueror, hindi sa pag-iwas sa mga problema, sa pag-iwas ng pagsubok, or pag-uusig. Ang pagtatagumpay sa kanila ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Diba? Ang lahat ng mga trials, persecution, lahat yan, pagsubok, pag-uusig, lahat po yan, napapagtagumpayan dahil sa ating Panginoong Hesus. Kaya sinabi po ni Pablo, sinabi ni Paul na tayo ay higit pa sa mga mananakop sa lahat ng mga bagay na ito. Diba? Yan yung mga trials, mga pag-uusig, persecution sa buhay natin, iba't iba nararanasan natin. No? Higit pa sa mananakop sa lahat ng bagay na tayo ay magtagumpay. Karamihan sa atin ay may idea na, yun nga, ang tagumpay ay nangyayari kapag tayo ay namumuhay na malaya, masagana, no? Masarap ang buhay. Akala natin yun yung tagumpay. Diba? Pero in realidad, sa isip ng tao, pag wala kang problema, easy-easy ka lang. Diba? Pero sa ating mananampalataya, masarap ang may problema. Bakit? Diba? May tanong, bakit? Pag may problema ka, diyan mo maranasan, you are more than conqueror. Diba? Tayo ay isang mananagumpay kapag tayo ay tambak ng mga pagsubok sa buhay. Amen? Amen. Yung mga kahulugan ng paghihirap nga sa ating mga dalamhati, yan. At sabi rin ni Paul, na ang katotohanan na isang bagay na malayong naiiba, no? Kaya tayo ay sobrang conqueror sa kabila ng lahat ng mga bagay na maaring ibato ng mundo at ng dyablo sa atin. Amen? Mas higitan pa po natin yung bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mananampalataya ng ating Panginoon, yung mga bato ng dyablo, no? Na araw-araw na parang leon, sabi nga na si Satanas, yung leon ay paligid-ligid sa iyo. Na kapag hindi ka handa, handa kang lapain. Alam niyo sa kagubatan, ang mga leon, nagtatago yan sa mga damuhan, no? At dadaan yung mga ibang hayop doon. At aabangan nila yan. Kung yari sila nakikita makakalampas na yung hayop doon, tsaka nila habulin. Kaya tayo mananampalataya, pag tayo pa isi-isi sa ating buhay, kaya po tayong lapain ng leon. Pero kapag tayo, si Jesus nasa puso natin, at yung mga pangako ni Lord sa mga buhay natin, na we are more than conqueror, ano man yung mga bato ng dyablo sa atin, tayo ay nagtatagumpay. Amen? Amen. At ang sabi pa po dito, no, ang mga bagay na ito ay makikita natin sa verse 33 nga, 35, makikita natin ang mga listahan ng mga problema, no, na ito ay bahagi ng ating mga buhay. We are super conquerors in spite of those who charge us. Amen po ba? Sa 33 po, makikita po natin yan sa verse 33. Opo, Romans 8, verse 33. Gagamit pa ako ng tipara. Ayan, sabi po dito, sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Ngayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Amen? Napakabuti po ng ating Panginoon. Sino nga ang magsasakdal sa atin dahil pinalaya na po tayo ng ating Panginoon? Super na tayo ay mananakop sa kabila ng mga charge sa atin. Magtatagumpay po tayo sa lahat ng hamon sa relasyon natin sa Lord.
Amen po ba? Kasi yung relasyon natin sa Panginoon, talagang dumadaan din po tayo sa mga pagsubok. Andiyan na po yung mga hadlang, iba't ibang hadlang. Alam na po natin yan bilang mga Kristiyano. Pero minsan, yung sarili mismo natin ang siyang humahadlang. Diba? Nakaya mo naman pumunta, kaya mo talaga. Diba? May time kang pumunta, ikaw na po ang umaayaw. Kaya ano po ang ating gawin? Sa buhay po natin, tayo po ay isang mananagumpay. Yun na po ang pangako ng Lord sa atin. Ang sabi pa po dito, we are super conquerors in spite of those who condemn us. Amen po ba? Super conqueror po tayo sa kabila ng mga humahatol sa atin. Mababasa po natin yan sa verse 34. Nagwagi tayo sa mga taong nagsasabi na hindi karapat-dapat sa harap ng Panginoon. No? Mayroon po nagsasabi po sa atin ganyan. Dahil si Jesus namatay para sa atin sa krus at nagbuhos ng kanyang dugo upang iligtas tayo at walang sino man ang nakakabawi sa ginawa niya para sa atin sa krus. Amen? Walang sino man makakahadlang o makabawi doon sa ginawa ng Lord sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Amen po ba? Ang sabi po sa verse 34, sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling nabuhay. At ngayon, mamamagitan para sa atin. Di po ba? Napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya wala pong makakahadlang. Walang makakabura, kumbaga sa ginawa ng Lord. Andyan na po yan. Ginawa ng Lord yan dahil sa pagmamahal niya sa atin. Dahil sa pag-ibig niya sa atin. At super conqueror po tayo sa kabila ng mga mayroon tayong mga salitang narinig, no, sa mundong ito, at ang dyablo ay naging mga kaaway ng mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kaaway po ba natin ang dyablo? Amen. Amen. Ang mga atake na madalas, sila ay talagang malubha, no? Yung mga atake ng kaaway talagang malubha. Amen po ba? Kaya sa buhay po natin, hindi po tayo pakaangkaang ng mga Kristiyano. Alam niyo po ba yung pakaangkaang? Opo. Huwag po tayong magpakaangkaang na Kristiyano. Ibig sabihin, kung nasa government ka, huwag kang pakaangkaang na kapitan. Magtrabaho ka ng maayos. Ganon din tayo. Bilang mananampalataya ng Diyos, huwag tayong pakaangkaang sa pananampalataya natin sa Diyos. Lalo na yung ginawa ng Lord sa buhay natin. Yung kaligtasan na ating natatamo. Amen? Kasi yung gawa ng kaaway, hindi yan basta-basta. Pagka tinamaan ka, no? Kaya dapat po tayo hindi mag-relax. Lagi po tayong magbabad sa presensya ng ating Panginoon. Amen? At sunod po, sabi po dito, tingnan po natin yung mga listahan. Ang dami po nito. Ito po yung yung binabato ng kaaway sa atin, yung ginagawa ng kaaway. Tingnan natin ang listahan ng mga pag-atake sa lahat ng mga Kristiyano ng kaaway. Amen po ba? Makaranas po tayo ng kapighatian. Diba? Tribulation po. Mas matindi pa po. Ang sabi po dito, kapighatian, mapipiga o makaramdam ng pressure sa ating mga buhay. Ito ang karaniwang problemang kinakarap ng lahat ng tao. Amen? Kaya sabi po sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan.
pakikipag-isa sa akin, mayroong kayong kapigatian. Sinabi na po dito ni Jesus sa John. Kapigatian dito sa sanlibutang ito, dito sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen po ba? Sa John 4, sa Job po, ang sabi po dito sa Job 14:1, sa chapter 14 verse 1, ang buhay ng tao ay maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. Ito na po yung sabi po. Pero, ang sabi ni Lord, na-conquer na po ni Lord yan. Napagtagumpayan na po ni Lord. Ang alin? Ang mundo. Amen po ba? Kaya, ano po ang sabi ng Panginoon? Tayo po ay magkaroon ng kapayapaan sa mga bagay na ito dahil napagtagumpayan na po ng ating Panginoon. Ano pa po? Pagkabalisa. Mga distress po. Pagkabalisa, yung pagkabalisa ay literal talaga yan eh. No? Dumarating po yan sa buhay natin na tayo po ay nababalisa. Mayroon po bang balisa dito sa atin? Na hindi po mapakali, di ba? Minsan po, nararanasan po natin yan. At pag-uusig, no? Yung pag-uusig, pagdurusa, dahil sa ating kaugnayan sa Diyos. Amen? Minsan, dahil nga sa buhay ni Paul, makita po natin yung pag-uusig sa kanya, kung ano-ano pong mga kahirapan na naranasan niya sa paglilingkod niya sa ating Diyos. Amen? Hindi man siya kasakop doon sa 12 disciples, pero yung paglilingkod niya sa Panginoon ay ginawa niya pong kumbinsido siya kay Lord na ang lahat ng iyan ay ginawa ng Panginoon para sa kanya rin. Amen? Ganon din po tayo. Kumbinsido ang buhay natin na yung ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo ay tayo po ay naging mananagumpay. Amen? At ano pa po? Tagutom. Isang kakulangan ng mga kinakailangan ng pagkain, di po ba? No? Ang dami po yan ngayon. Nakaranas ng kagutuman. At kahubaran. Isang kakulangan na maayos na pananamit. No? Pero sa anak ng Diyos, wala pong nagkukulang. Hindi po tayo pinagkukulang ng Panginoon. Kahit ano pa man, kahit yung buhok nga natin bilang ni Lord, kahit ang buhok ko laging may lagas, pero hindi po siya nakakalbo eh. Di ba? Kasi tinataniman ni Lord uli yan eh. Di ba? Tinutubuan. Oh. Ano? Tumutubo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Di ba? Makikita ka, dami ng kalbo eh. Pero, pero pasalamat tayo sa Lord. Talagang bumabata yung mga kalbo eh. Nagiging 15 years old. Pero talagang biyaya ng Lord sa atin na kapag yung buhok po natin, na pag nagsuklay nga tayo, makikita natin sa suklay, no? Pero ang Lord, intact pa rin ang ating mga buhok. Sorry po. No? Pero mahal po tayo lahat ng ating Panginoon. Mayroon lang talagang gano'n. No? Ang Lord po ay mabuti. Amen po ba? Ano pa po ang binato, no, ng kaaway? Yung tabak, di po ba? No? Espada ang banta sa pagpatay. Ang malamig, ito yung hard na mga instrument na ginagamit ng kaaway, yung pagpatay. Amen po ba? Ang lahat po ng iyan, no? We are more than conquerors. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And we are more than conquerors, hindi sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga bagay na ito. Di po ba? We are more than conquerors, hindi dahil iniwasan natin yung lahat na nabanggit natin dito. Lahat ng tinuro ni Lord dyan. Hindi po yan, no? Hindi po tayo na nagiging mananagumpay dahil sa pag-iwas sa mga bagay na ito, ngunit
sa pamamagitan ng pagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan ni Jesus. Di po ba? Yung sakit, pagdurusa, di po ba? Yan ay tunay at totoo. At dapat natin tandaan ang kanyang plano para sa ating buhay at ang plano natin sa ating buhay ay bihirang magkakatulad ng plano ng Diyos. Iba ang plano ng Diyos sa buhay ko at iba rin yung plano ko sa buhay ko. Hindi kami nagtatutugma. Yun ang sabi dito. Iba, pero mas matindi, mas maganda ang plano ng Lord sa ating mga buhay. Tayo ay mananagumpay. We are more than conqueror. Di ba ba? Yan ang bigay ni Lord sa atin. Di ba? Yan ang plano ng Panginoon. Ito ang ginagawa niya. At tingnan po natin kung ano ang ginagawa ni Lord sa ating mga buhay. Ito na po parang ang sakit po nito. Yung gagawin ni Lord sa ating buhay. Kaya sa oras na ito, ihanda po natin lagi. Ihanda po natin yung ating tenga, yung ating puso, kung paano po tayo hinahanda ng Lord, pakinggan ang salita niyang ito. Una po, He is refining our lives. Di po ba? Sabi po dyan, sabi po dito, pinapadalisay niya ang ating buhay. Tulad ng pag-iinit ng isang panday ng ginto sa mineral para alisin ang mga dumi. Di ba? Ang Lord, ang ating buhay ay kanyang dinadalisay. Amen? At He is remaking our lives. Amen? Binabago ang ating buhay. Sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito itinalaga niyang magiging tulad ng Kanyang anak at sa gayon nagiging panganay natin siya. Sa Romans chapter 8 verse 29 po yan. Amen? At ano pa po? Tayo po ay inaayos niya ang ating buhay. At ang Diyos ay gumagawa sa atin upang dalhin tayo sa lugar kung saan ang buhay ay hindi umiikot sa atin at lahat ng tungkol sa Kanya ay kalooban para sa atin. Amen? Ang kalooban ng Diyos para sa atin, tayo ay laging mananagumpay. Amen? Tunay nga na ang prosesong ito ay napakasakit. Di po ba? Kasi minsan, tinutuwid na tayo ng Lord, tayo ay ayaw pa rin magpakorek. Tayo ay ayaw pa rin magpaayos sa ating Panginoon. Dahil akala po natin yung ating ginagawa ay tama. Pero mas tama po, sundin natin ang ating Panginoon para mas lalo po tayo maging mananagumpay bilang mga anak ng Diyos, bilang mga lingkod ng Diyos. Magiging mananagumpay po tayo. Pero ito po'y kailangan talaga sa ating buhay. Tandaan natin na ang Lord ay dapat makukuha sa atin ang higit na pagluwalhati mula sa ating mga buhay. Di po ba? Mas higit na makita ni Lord sa ating mga buhay yung pagluwalhati natin sa Kanya. Mas higit makita si Lord sa buhay ko, sa buhay natin lahat na narito, na si Lord ang siya lamang nating paglilingkuran. Si Lord, lagi natin sa puso, sa isip. Hindi po basta-basta ang ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo. Nabubo ang kanyang dugo para tayo patawarin, luminis sa lahat ng ating kasalanan. Kaya, nais ng Lord, maluwalhati natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Hindi pa po conclusion yun. Hindi pa po tayo tapos. Ngayon, mayroon po dito tanong. Kailan ka pa nag-pray? Kailan ka nagbabasa ng salita ng Diyos?
kailan ka mas malamang na hanapin ang Panginoon. Sapagkat alam ni Lord yung katayuan ng ating mga buhay. Amen? Sabi rin po dito, we are super conqueror, hindi dahil may ginagawa tayong para masigurado ang ating tagumpay, kundi dahil mahal tayo ng Diyos at pinangako sa atin na ang pag-ibig niya ay garantiya ng ating pananakop sa lahat ng bagay ay darating laban sa atin. Amen? Tayo po ay talagang pinanigurado ni Lord na tayo po ay mananagumpay. At ang sabi ni Pablo, ang ating tagumpay ay hindi nakasalalay sa ating sarili. Ang ating tagumpay ay nakasalalay sa Kanya na nakasalalay ang ating tagumpay sa ating Panginoon. Amen po? At isipin nga muna natin sandali sa oras na ito kung ano ang nararapat sa atin. Sa lahat ng ito, ano po ang nararapat sa atin? Makikita po natin yan sa Romans 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung nanamnamin po natin ang itong salita na ito ay talagang ano po ang nararapat sa buhay natin. Kung wala po si Jesus, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Lahat po tayo patungo doon. Amen? Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak ay napakalawak, napakalalim at napakalayo ng naaabot dito. Amen? Sa mga nanonood man kayo dyan o sa malalayong lugar, kahit saan kayo, ang pag-ibig ng Diyos naaabot kayo. Mahal kayo ng ating Panginoon, saan man kayong dako na roon. Amen? At ano pa po, no? Sabi po ni Paul, si Paul ay nagsasabi na walang mga bagay na binanggit sa mga tatlong ito na makapag-iwalay ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Amen. At tunay nga po na mga kapatid, kapag pinagdaanan natin ang mga bagay na iyan, kailangan natin tiyakin sa ating puso na kahit ang sakit, kalungkutan, paghihirap ay napatunay, ang nagmamahal ay maranasan natin mula sa ating Panginoon. Lahat ng ating naranasan, paghihirap, sakit sa buhay, yan po ay ang Panginoon ang siyang magbibigay ng tagumpay sa atin. Amen po ba? At sabi po dito, no? Kaya tayo ay gitpa sa mga mananakop, ngunit wala tayong kailangang gawin upang matyak ang ating tagumpay at sa atin dahil mahal tayo ng Panginoon at ipinangako niya ang kanyang pag-ibig at ginarantiyan ni Lord ang pananakop sa lahat ng bagay. Amen po ba? Napakabuti po ng ating Panginoon sa ating buhay. At punta na po tayo sa ating conclusion. Alam niyo po si Paul, talagang yung mga pagsubok sa kanyang buhay, or si Pablo, yung mga naranasan niyang pagsubok sa kanyang buhay, ginagawa niya po yung inspirasyon. Alam niyo po, nakikita ko sa kanya, habang binabasa ko po yung verse na yan, yung mga naranasan ni Paul sa kanyang buhay na mga sakit, pagsubok, iba't iba, ginagawa niya po yung inspirasyon. At lalong tumatag ang kanyang pananampalataya at masyado siyang kumbinsido sa ginawa ng Lord sa kanyang buhay. Amen? Ganon din po tayo sa ating buhay. Amen po ba? At sa ating pong conclusion, kumbinsido ka ba kung ikaw ay maliligtas o kung ikaw ay ligtas na? Kumbinsido po tayo. Amen? Yung ligtas siya, pumalakpak sa ating Panginoon. Amen? At yung kumbinsido ka, talaga, na mananagumpay ka, kasama mo lagi ang ating Panginoon.
At sabi diyan, hindi ko laging naranasan na totoo ito. Sabi dito, hindi ako laging namumuhay tulad ng totoo, ngunit tiyak sa akin na ang Biblia na ito ay totoo. Amen? Yung salita ng Diyos ay totoo. Amen po ba? At interesado ako sa katotohanan ng iyon na maging katotohanan sa ating buhay. Matuto tayo magtiwala sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen po. Napaka-buti po ng ating Panginoon. Sa kabila po ng naranasan natin mga pagsubok sa ating buhay, yan po ay nagpapatatag sa atin. Ang mga pagsubok po na yan, mga trials, yung mga binabato ng kaaway sa ating buhay, mas tumitindi po yung pananampalataya natin, pagtitiwala sa ating Diyos. Amen? Yung mga pagsubok po na binibigay ng Lord sa atin, pinahintulot niyo po yan para po makita ng Diyos kung paano po tayo mamuhay sa Kanya. Amen? Sige po, tayo po ay tumayo. I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, say joy. Take joy, my King. Take joy, my King. In let it be a sweet, sweet sound. Let it be, and let it be a sweet, sweet sound. And let it be a sweet, sweet sound in your ears. Mga kapwa ko, kapatid, mga kamanggagawa, we are more than conqueror. Kaya ano ang dapat nating gawin sa impormasyong ito? Sa palagay po natin sa oras na ito, hanapin ang mukha ng Panginoon at hingin sa Kanya ang pananampalataya na mamuhay tayong mananagumpay, mananakop. Dapat din nating tulungan
ating mga sarili at atin hingiin ang tulong ng Lord para tayo ay magtagumpay. Kahit naramdam na natin yung pagkatalo, dapat natin tanggapin ang salita ng Diyos. Ngayong umagang ito na siya nagsasabi, we are more than conqueror. Sa lahat ng anumang kinakaharap natin, ngayon sa ating mga buhay, iba-iba man yung nararanasan natin, ang pangako ng Diyos, tayo ay pinarada niya na kasama ng kanyang pagtatagumpay sa cross ng Kalbaryo 2,000 years ago. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Sikarela ba, sikarela ba, basikan. Sikarela ba, hay, sikarela ba, basikan. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sikarela ba, sikarela ba, sikarela ba, sikandi. Sikarela ba, hay, sikarela ba, sikandi. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Sikarela ba, sikarela ba, sikarela ba, sikarela ba, sikandi. Sikarela ba, sikarela ba, sikarela ba, sikarela ba, sikarela ba, sikandi. Yes, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Praise you, Jesus. Yes, yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you for your presence, Lord. Yes, hallelujah, Jesus. Sikarela ba, sikarela ba, basikante. Sikarela ba, sikarela ba, sikarela ba, basikante. Sikarela ba, sikarela ba, sikarela ba, sikarela ba, basikante. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Worship the Lord. Yes, Lord. Sikarela ba, sikarela ba, sikarela ba, sikarela. Sikarela ba, sikarela ba, sikarela ba, sikarela ba, sikarela. Sikarela ba, sikarela ba, sikarela ba, sikarela ba, sikarela ba, sikarela. Sikarela ba, sikarela ba, sikarela ba, sikarela ba, sikarela ba. Sikarela baba, 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 sikarela Hallelujah.
itinataas sa inyo ang lahat po na nakasubaybay ngayon, mga kapatid namin, O God, yung nakaranas ng sakit ng ulo. We release healing, Lord, by the power of your name, Jesus. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, sobra pong sakit ng ulo niya, Panginoon. We release healing in the mighty name of Jesus sa kanya, O God, sa oras na ito. At Lord, yung kanyang nararanasan sa kanyang breast, Panginoon, we release healing, O God, sa bukol na yan. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, aming inutusan ang bukol na yan sa kanyang breast ay malusaw by the power of the blood of Jesus. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoong Hesus. At yung nangangailangan ng financial, Lord, Lord, ikaw patuloy na magpaula ng mga pagpapala, O God, sa mga nanonood ngayon, O Diyos. Salamat po, Jesus. Salamat, Lord. We are more than conqueror, Lord. Sa lahat ng ito, Diyos, sa mga pagsubok, Lord, sakit, kapigatian. We are more than conqueror. Amen. Hallelujah. By the blood of Jesus. Yes, Lord. By your blood, Lord, we are more than conqueror. Salamat po, Panginoon. Silyuhan mo, Lord, na yung banal na dugo, ang tagumpay na ito, Panginoon. Yung mga blessing, healing, Lord, provision, Lord God, ang ginawa mong himala sa bawat isa sa amin ngayong umagang ito. Silyuhan mo po na yung magprandugo, Lord God. In Jesus' name, sa iyo, amanat ang papuri, pagsambat, pagluwalhati sa pangalan mo aming Panginoon Kristo Jesus.